Sa CCTV footage, tanging si Janet Napoles lang ang makikita habang naghihintay sa labas ng tanggapan ni nooy NBI Director Renato Rojas. Pero may kasama pa raw na iba si Napoles noong hapong yun. Ayon kay dating NBI Deputy Director Attorney Reynaldo Esmeralda, naroon din daw ang isang Attorney Plaridel Jun Bohol. Sinabi ni Esmeralda, si Bohol daw ay dating asawa ni Justice Secretary Laila De Lima. Nakita raw si Bohol ng 3 NBI agents. Curious lang ako, magtatanong lang tayo. I think it's better na lang na tanungin natin yung mga ahente na andoon, na nakakita doon sa meeting na yan. Nagtataka si Esmeralda kung bakit may talon ang kuha ng CCTV. Habang nakupo kasi si Napoles sa sofa, biglang nawala ang CCTV video. Bumalik lang ang video pagkatapos ng 30 minuto, pero wala na si Napoles. As to whether money change hands in between, during or thereafter, ay wala tayong personal knowledge doon. May discrepancy rin umano maging sa date stamp ng CCTV video. September 10, 2013 ang date stamp sa video. Pero ayon kay Esmeralda, ang video ay kuha raw noong May 23, 2013. Si Esmeralda naalis sa pwesto sa utos ni De Lima. Sa hinalang, tinulungan nito noon si Napoles para makaiwas sa pagkakaresto. Hininga namin ng reaksyon si De Lima tungkol sa pagdawit ni Esmeralda sa kanyang dating asawa kay Napoles. I don't want to comment on that muna because alam niyo naman merong ad hoc committee. Alam ko na yung storya diyan, no? Because of course I became curious earlier, but I don't want to be saying things now that might preempt yung investigation ng ad hoc committee. Ang impormasyon tungkol sa CCTV ibinigay ni Esmeralda sa ad hoc committee na nag-iimbestiga sa kanyang isiniwalat na pagkikipag-usap noon ni Napoles sa ilang taga-NBI. Sinabi ni Esmeralda na bukod daw kay Rojas, nakipagpulong din si Napoles kay NBI Deputy Director Rafael Ragos. Inamin daw ni Ragos sa kanila na 3 beses siya nakipag-meeting kay Napoles matapos itong sampahan ng reklamong illegal detention ni Ben Hurluy. Si Ragos din daw ang nagpayo kay Napoles na sulatan si Pangulong Noynoy Aquino, bagay na ginawa naman umano ni Napoles. Kung yung advice niya ay pinakinggan ni Napoles, then meron siyang moral ascendancy over Napoles. Dahil sinunod niya yung advice niya, sumulat na si Napoles ay presidente. Itinanggi ni Ragos ang paratang, pero tumanggi siya magbigay ng panayam. Magsasalita raw muna siya sa ad hoc committee bilang paggalang sa investigasyon. Tiniyak naman ni NBI Director Virgilio Mendez na gagawin nila ang lahat para mailabas ang katotohanan. Of course. I'm always after the truth. Yeah. Sinisikap pa rin namin makapanayam sila Villamor, Bohol at Rojas. Kahapon, nag-text si Rojas sa GMA News at nilinaw niyang walang irregularidad sa kanyang pagkikipagpulong kay Napoles. Aminado si dating NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda na masama pa rin ang loob niya sa dating amo na si dating DOJ Secretary at ngayon Senadora Laila De Lima. Sinibak ni De Lima si Esmeralda sa NBI noong 2014 kasamang isa pang Deputy Director na si Raul Lasala dahil umano sa kaugnayan nila sa tinaguriang pork barrel scam queen na si Janet Napoles. Itinanggi ng dalawa ang paratang at naglabas pa ng CCTV footage kung saan makikitang bumisita si Napoles sa tanggapan ni De Lima. Illegal yung ginawa ni De Lima sa amin. Career officials kami nila Sala eh. Diba? Wala kaming kaso, hindi kami investigahan, wala kaming trial. Urada-urada, pinalitan kami. Walang due process doon, yung dinadaing niya na walang due process, kalukuhan yun, siyang tagagawa nun. Pero ayon kay Esmeralda, bago sila natanggal sa NBI, ay may hawak na silang ebidensya tungkol sa umano'y pagkakasangkot ng senadora sa drug trade sa Bilibid. Nasimulan na raw nila ang investigasyon pero bigla silang sinibak ni De Lima. Dapat natapos namin kung hindi kami inalis niyan eh. Kung ano mga pronouncement ng presidente natin, yun ang tumbok namin noon. Kinumpirma rin ni Esmeralda ang pagiging malapit daw ni De Lima sa kanyang driver na si Ronnie Dayan. Aniya, si Dayan umano ang mga nilalapitan ng mga opisyal na gustong magpapromote kay De Lima. Kung ahente pa, kung prosecutor ka, basta any agency for that matter under the Department of Justice. Kung gusto mo na magandang assignment mo, lapitan mo yan. Siya ang tamang daan. Ganun kalabas yun. Handa naman daw si Esmeralda na i-turn over sa pamahalaan ang mga hawak niyang ebidensya. Pag nakumpleto ko yung akin lang, wala akong connection kay Presidente,
yung sarili ko lang. Pag nakompleto yun, ito-turn over ko sa kanila yun. Pero ang senadora itinanggi ang paratang ni Esmeralda. Yung dalawang yan, may axe to grind. Kasi nga, hindi ba in my privilege speech, may iba-ibang forces na siguro ito. Gumagamit ng mga agents of vengeance. So, sobrang galit ang mga yan sa akin, yung dalawa na yan.